Mga mahal kong kapatid, napakalaking pribilehiyo ang makasama kayo ngayong gabi. Tayo na nagtataglay ng priesthood. Tayo na nagtataglay ng priesthood ng Diyos ay may matibay na samahan at pagkakapatiran. Mababasa natin sa doktrina at mga bahagi 121, talata 36, na ang mga karapatan ng pagkasaserdote ay may di magpaghihiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit. Nabigyan tayo na napakagandang kaloob ang magtaglay ng priesthood na hindi mapaghihiwalay sa kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit. Gayunman, hindi lamang mga natatanging biyaya ang kasama sa mahalang kaloob na ito, kundi mga sagradong tungkulin din. Dapat nating isaayos ang ating buhay nang sa gayon maging marapat tayo sa tuwing na nataglay nating priesthood. Nabubuhay tayo sa panahong napapaligiran tayo ng maraming bagay na umaakit sa atin, patungo sa mga landas na wawasak sa atin. Upang maiwasan ang mga landas na iyon, kailangan natin ng determinasyon at tapang. Naalala ko ang panahon at maalala rin ilan sa inyo na narito ng mga pamantayan ng lahat ng tao ay katulad ng ating mga pamantayan, hindi na ganito ngayon. Kamakailan ay nabasa ko ang isang artikulo sa New York Times hinggil sa pag-aaral na isa ginagawa noong tag-init ng 2008. Isang kilalang Notre Dame sociologist ang namuno sa isang research team sa detalyadong pag-interview sa 230 young adult sa iba't ibang lugar sa Amerika. Naniniwala ako na ganito rin ang asang nating resulta sa halos lahat ng lugar sa mundo. Ikikwento ko sa inyo ang isang bahagi ng artikuling to na puno ng impormasyon. Nagtanong ang mga nag-i-interview tungkol sa tama at mali, moral dilemma, at sa kahulugan ng buhay. Sa mahaba at paligoy-ligoy na sagot, makikita niyong harap ang mga kabataan na sagutin ng makabuluhan ng mga bagay na ito. Gayunman, wala lang silang ideya o alam para sagutin to. Nang ipalarawan sa kanila ang naranasan nilang moral dilemma, mga 67% ang kabataan ito ang di makasagot o naglalarawan ng mga problemang walang kinalaman dito. Tulad ng kaya ba nilang umupa ng apartment o may sapat ba silang perang pambayad sa paradahan ng mga sasakyan. Sabi pa sa artikulo, ang karaniwang paniniwala nila na nakagawa na ng marami sa kanila ay kung ano ang gusto nila, yun ang pipilian nila. Ito ay personal. Ang karaniwang tugon nila nasa tao na yan. Sino ba ako para makialam? Rejecting blind deference to authority. Maraming kabataan ang nakakagawa ng mala dahil sa pagsuway sa otoridad. Sinasabing, gagawin ko ang inaala kong magpapaligaya sa akin o ang gusto ko. Wala akong alam na iba pang paraan kundi ipakita ang nasa sa loob ko. Binigyan din ng mga nag-interview sa nakaramihan sa kabataan na nakausap nila ay hindi gaanong naturuan ng paralan, institusyon o pamilya na manindigan kung ano ang tama. Mga kapatid, wala sa inyo na nakikinig sa akin ngayon ang dapat na mag-alinlangan hinggil sa kung ano ang tama at mali o mag-alinlangan sa inaasan sa atin bilang mga may taglay ng priesthood ng Diyos. Tayo ay naturuan at patuloy na tinuturuan ng mga batas ng Diyos. Sa kabila ng anumang makikita o maririnig ninyo saan man, hindi nagbabago ang mga batas na ito. Sa buhay natin sa araw-araw, halos walang pagsalang nasusubok ang ating pananampalataya. May panahong matatagpuan natin ang ating sarili na kasamang maraming tao. Gayunpaman, bahagi tayo mga ilan o nag-iisa na nanindigan sa kung ano man tama at mali. May tapang ba tayo na manindigan sa ating paniniwala? Kahit na nanguhulagan to na manindigan tayong mag-isa? Bilang mga may taglay ng priesthood ng Diyos, mahalagang maharap natin
na may tapang whatever challenges. ang anumang hamon na darating sa atin. Remember the words of Tennyson. Alalahanin natin ang mga salita ni Tennyson. My strength Ang lakas ko ay katulad ng lakas ng 10 tao dahil ang puso ko ay dalisay. increasingly Ilang mga kilalang tao at iba pa na sa ilang kadahilanan ay nagagawang padikusin ng harapan ng reliyon sa kabuuan at lalo na ang simbahan paminsan-minsan. testimonies are not Kung hindi matibay ang ating mga patotoo, such criticism. ang gayong pagbatikos ay magdudulot ng pag-aalinlangan sa ating sarili, paniniwala o sa ating determinasyon. In Lehi's vision of the Sa pangitain ni Lehi tungkol sa first Nephi punong kahoy ng buhay na matatagpuan sa 1 Nephi 8, sees among others nakita ni Lehi maliban sa iba pa, ang mga taong mahawak sa gabay na bakal hanggang sa makarating at makakain ng mga bunga ng punong kahoy ng buhay na alam nating sumasagisag sa pag-ibig ng Diyos. then sadly At ang nakakalungkot, matapos nila makakain sa bunga, ang ilan sa kanila ay nahiya dahil sa mga taong naroon sa malaki at maluwang na gusali na sumasagisag sa kapalaluan ng mga anak ng tao na itinuturo sila at nilalait at sila ay nagsipaglayo patungo sa pinagtabawal na landas at nawala. what a powerful tool Ang panglilibak at panlalait ay mabisang kasangkapan ng kaaway. and mockery. Again, brethren, Muli, mga kapatid, stand strong may tapang ba tayong manindigan ng matatag at di natitinag sa harap ng gayon katinding oposisyon? I believe my first experience at heaven Naniniwala ako ng una kong karanasan sa pagkakaroon ng tapang na mandikan sa aking paniniwala ay nangyari nung naglilingkod ako sa United States Navy sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Mahirap ang naranasan ko for anyone. at iba pa na nakayanan nito. For the first 3 weeks, Sa training sa Navy, sa loob ng unang linggo ko noon, naisip ko na tinana sa panganibang buhay ko. the Navy wasn't trying to train, Parang hindi training sa Navy ang pinuntuhan ko. it was trying to kill me. Tila pinapatay ako nito. I shall ever remember when Hindi ko malilimutan ang araw ng linggo matapos ang unang linggo. we received welcome news Nakatanggap kami ng magandang balita sa isang mataas na opisyal. standing at attention on Nakatayong matuwid sa training ground sa malamig na simoy ng hangin sa California. heard his command. Narinig namin ang kanyang utos. Ngayon, ang lahat ay magsisimba, Everybody that is, except for me. maliban sa akin. I'm going to relax. Magpapahinga ako. Then he shouted, Pagtapos sumigaw siya. Catholics, Ang lahat ng Katoliko sa inyo ay magpulong sa Camp Decatur back until at huwag kayong babalik hanggang alas 3 ng hapon. forward march. Handa, sulong. A rather sizable contingent. Isang malaking grupo ang umalis. Then he barked out his Pagkatapos ay sinabi niya, those of you who are Jewish, ang lahat ng mga Hudyo in Camp Henry, ay magpulong sa Camp Henry till 3 o'clock. at huwag kayong babalik hanggang alas 3 ng hapon. Handa, sulong. A smaller contingent Isang mas maliit na grupo ang umalis. said, Kasunod niyon, sinabi niya, kayo natitirang protestante ay magpulong sa mga teatro sa Camp Farragut at huwag kayong babalik hanggang alas 3 ng hapon. Handa, sulong. instantly there flashed through Biglang sumagi sa aking isipan, Monson, you're not a Catholic. Monson, hindi ka Katoliko, hindi ka Hudyo, hindi ka protestante, ikaw ay Mormon. Stand here. Kaya tumaya ka lang dyan. I'm glad to be alive. today. Sasabihin ko sa inyo na I can assure you that I felt dama kong talagang mag-iisa ako. courageous May tapang at determinasyon ako. Oo, alone. ngunit nag-iisa ako. And then I heard the sweetest word Kasunod yun ay narinig ko I ever heard that. pinakmatamis na salita na inusal ng He looked in my direction. opisyal. Tumingin siya sa kinatatayon ko at nagtanong, at ano ang tawag din yung mga kalalakihan sa inyong mga sarili? Till that very moment, I had Hanggang sa sandaling yun, hindi ko alam na may mga nakatayo sa aking likuran sa training ground na yon. behind me on the drill ground. Almost in unison. Halos sabay namin sinabing, Replied, Mormons. mga Mormon, It is difficult to mahirap ilarawan ng kagalakang nasa puso ko nang bumaling ako at nakita ang ilang marino. a handful of other sailors. The chief petty officer Napakamot ang opisyal, had isang pagtataka, expression of puzzlement. ang mababakas sa kanyang muka. He said, Ngunit sa uli sinabi niyang, Bueno, guys, go find someone. humano kayo at maghanap ng lugar na pagtitipunan at huwag kayong babalik hanggang alas 3 ng hapon. Forward march. Handa, sulong. As we marched away, I Habang nagmamarcha papalayo, naisip ko ang salitang natutuwa ko sa primary maraming taon na nakaraan. dare to be a Mormon. Magkalakas ng loob na maging Mormon. Magkalakas ng loob ng tumayo mag-isa. Have a purpose. Magkalakas ng loob na patibayin ang inyong pangako. Make it known. At magkalakas ng loob na ipaalam ito. Experience turned out different. Bagamat ang kinalabasan ng naranasan ko ay iba sa inasahan ko, I had been willing. handa akong manindigang mag-isa.
kung kinakailangan. Since that day, Magmula nung araw na iyon, may mga pagkakataong walang nakatayo sa likuran ko, I did stand. kaya nanindigan ako mag-isa. How grateful I am. Nagpapasalamat ako na nagpasya ako noong paman na manatiling matatag Always at matapat. Palaging handa defend my na ipagtanggol ang aking relihiyon kung kinakailangan. lest we at Mga any kapatid, time feel inadequate. kung sakaling madamantin na hindi kaya ang pinagagawa sa atin, Brother, may I share with ibabahagi ko sa inyo ang isang pahayag na binigay noong 1987 church president ng dating Pangulo ng Simbahan na si Ezra Taft Benson addressed a large na magsalita siya sa malaking grupo ng mga miyembro sa California. said President Benson, Sabi niya, in all ages, sa paglipas ng panahon, let's have looked down. masusing minamasdan ng mga propeta ang ating panahon. Billions of the deceased Bilyong-bilyong pumanaw na tao at siyang isisilang pa lamang ang nakamasid sa atin. make no mistakes about it. Tandaan ito, You are a kayo generation. ay isang piling henerasyon. For nearly 6,000 Sa years, halos 6,000 taon, to make inilaan kayo ng Diyos para isilang sa mga huling araw na ito bago sa ikalawang pagparito ng Panginoon. fall away. Ang ilan ay mag-aapostisya, Kingdom of God ngunit ang kaharian ng Diyos intact. ay mananatiling matatag upang salubungin If it's said, ang pagbabalik ng pinuno nito, Jesus Christ. maging si Hesukristo. While this generation Bagamat ang henerasyong ito comparable in ay maihantulad sa kasamaan sa panahon ni Noe, when the Lord claims the earth by nang linisin ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng baha. this time. May malaking kaibahan sa panahon ito. Inilahan ng Diyos sa mga araw na ito ang ilan sa kanyang pinakamatatag na mga anak Who will help bear na tutulong sa pagtatagumpay ng kaharian. yes, brethren, Oo mga kapatid, kinakatawan natin ang ilan sa kanyang pinakamatatag na mga anak. Responsibilidad natin na maging marapat sa lahat ng maluwahating pagpapala na inilaan sa atin ng ating Ama sa Langit. wherever we go, Saan man tayo magpunta, it goes with us. taglay pa rin natin ang ating priesthood. Standing in holy place Tayo ba ay nakatayo sa mga dakong banal? before you put yourself Pakiusap ko, bago ninyo isa panganib ang inyong sarili at ang inyong priesthood sa mga pagpunta sa mga lugar o paggawa ng mga bagay na hindi na marapat para sa inyo o sa priesthood. pause Pag-isipan to consider. ang mga ibubunga nito. Each of us Iginawad has had conferred sa upon bawat isa sa atin the Aaronic priesthood. ang Aaronic priesthood. In the process, each received Kaakibat nito, natanggap natin ang kapangyarihan na nagtataglay ng mga susi sa paglilingkod ng mga anghel. Gordon B. Sabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, hindi ninyo maaaring gawin ang mga bagay Place a curtain na makakahadlang sa inyo between you at sa paglilingkod and the ministering of ng angels. mga anghel para sa inyong kabutihan. You cannot be immoral. Hindi kayo maaaring maging moral sa anumang paraan. You cannot be dishonest. Hindi kayo maaaring magsinungaling. You cannot cheat. Hindi kayo maaaring mandaya. You cannot take the name Hindi nyo maaaring banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kubuluhan o magsalita masama at magkaroon pa rin ng karapatan to the ministering. sa paglilingkod ng mga anghel. Close quote. If any of you has Kung sino man sa inyo ang nagkamali sa inyong buhay, I want you to understand gusto kong manuwaan ninyo na walang pag-alanlangan na may paraan back. pabalik. There is a way back. Mayroong paraan pabalik. Ito Repentance. ay ang pagsisisi. Our Savior. Ibinigay ng ating tagapagligtas ang kanyang buhay You and me. upang mailaan sa atin Blessed. ang magandang kaloob na yan. Despite the fact that the Pagamat hindi madali ang magsisi, totoo ang mga pinangako rito. promises are real, we've been told Sinabi sa atin sins be as na bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. and I At will remember them. hindi ko naalalahanin ng mga ito. What a statement. What a blessing. Napakagandang kasabihan. What a promise. Napakagandang pangako. Those of you who are thinking to yourselves, Maaring inisip ng ilan sa inyo, commandments hindi ko naman sinusunod lahat ng utos at hindi ko ginagawa ang nararapat. just fine. Pero maayos pa rin ang aking buhay. I think I can have my cake and eat. Magsasaya ako sa buhay at hindi na kailangan pang sumunod. Promise you that this Mga kapatid, tinitiyak ko sa inyo na panandalian lamang ito. not too many months ago, Mga ilang buwan pa lamang ang nakaraan, nakatanggap ka nila mula sa isang lalaki na nag-aakalang magagawa niya ito pareho. Nagsisisi na siya ngayon at sinusunod na ang mga alituntunin ng Ebanghelyo at ang mga kautusan. I want to share with you a prayer. Gusto ko ibahagi sa inyo ang isang talata mula sa kanyang liham, The reality of sapagkat inilarawan nito ang maling pag-iisip.
I've had to learn for myself Natutuhan ko sa akin sarili sa mahirap na paraan that the Savior was na talagang absolutely tama ang correct when tagapagligtas he said no man can nang serve sabihin two niyang masters, sino may hindi makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niyang isa at iibigin ng ikalawa, hindi kayo makakapaglingkod he cannot sa serve Diyos God and mammon. at sa mga kayamanan. Sinubukan ko, Whenever had tulad ng iba, to do both. na gawin ito pareho. And Sa huli, I had all of the napasa akin na lahat ng kahungkagan, and loneliness kadiliman at kalungkutan provides na ibinibigay ni Satanas sa lahat his na naniniwala sa kanyang mga panlilinlang, delusion ilusyon and his love. at kasinungalingan. In order for us to be strong, Upang maging matatag tayo stand all the forces at mapaglabanan ng lahat ng persa na umihila sa atin sa maling direksyon, ang lahat ng ating tinig na nag-uudyok sa atin na tahakin ng maling landas, kailangan magkaroon tayo ng sariling patotoo. Kayo man ay 12 or 112 taong gulang, between. o anumang edad, You can know for yourself malalaman ninyo sa inyong sarili na totoo ang Ebanghelyo ni Jesucristo. read the Book of Mormon. Basahin na aklat ni Mormon. Pag-isipang mabuti ang mga turo nito. Tanungin ang Ama sa Langit kung ito ay totoo. We have a promise that Pinangako sa atin na kung kayo ay magtatanong na may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo, kanyang ipapaalam sa katotohanan nito sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapag alam natin totoo ang aklat ni Mormon, follows that Joseph alam din natin na si Joseph Smith ay tunay na propeta that he saw God the eternal at nakita niya ang Diyos ng ang walang hanggang Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo. follows that the God Alam din natin ang Ebanghelyo ay pinumbalik sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ni Joseph Smith, kabilang sa Melchizedek pinambalik ng Aaronic at Melchizedek priesthood. have a testimony Kapag may patutuon na tayo, tungkulin nating ibahagi sa iba ang patutong ito. with others. Many of you brethren and sisters Marami sa inyo mga kapatid ang naglilingkod bilang mga misyonaryo sa iba-ibang panig sa ibang mundo. Marami sa inyo, mga bintilyo, magmi-mission pa lamang. Handaan yung sarili sa oportunidad na yan. Tiyaking karapat-dapat kayong maglingkod. if we're prepared to share the Kung handa tayong mag-ibahagi ang Ebanghelyo, counsel handa tayong sundin ang payo ni Apostol Pablo na nagikayat na lagi kayong maging handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran is in you. tungkol sa pag-asang nasa inyo. Have opportunities Magkakaroon tayo ng mga oportunidad sa buhay natin our beliefs. na ibahagi ang ating paniniwala. Don't always know Bagamat hindi natin palaging malalaman kung kailan darating ito. such an opportunity came Nagkaroon ako ng gayong oportunidad noong 1957 na magtrabaho ko sa isang publishing business na pinapunta sa Dallas, Texas, na tinatawag minsan na lungsod ng mga simbahan upang magsalita sa isang meeting ng mga negosyante. Pagtapos ng meeting, took a sightseeing bus sumakay ako sa bus through the city suburbs, para maglipod sa mga bayan sa labas ng lungsod. churches. Kapag napunta kami sa ibang simbahan, sasabihin ng driver namin, sa kaliwa ay makikita niyo ang Methodist Church o doon sa kanan ang Catholic Cathedral. As we passed the beautiful red Nang mapadaan kami sa isang magandang gusalin na yari sa pulang laryo na nakatayo sa isang borol, sabi ng driver, building, sa gusaling yan, nagpupulong ang mga Mormon. a lady in the rear of the bus Isang babae sa bandang likuran ng bus ang sumigaw, Mamang driver, tell us something more about the magkwento nga kayo sa amin ng tungkol sa mga Mormon. The driver pulled the bus over, Inihinto ng driver ang bus sa gilid ng kalsada, around in his seat. lumingon at sumagot ng Lady, binibini. all I know about the Mormons is Ang alam ko lang sa mga Mormon ay nagpupulong sila sa gusaling yan. is there anyone on this Meron ba bus sa inyo who knows anything rito ang about the Mormons? nakakaalam tungkol sa mga Mormon? I waited for someone to respond. Naghinta ako na may sumagot. I gazed at the expression Tiningnan ko ang mga ekspresyon sa mukha ng bawat pasahero kung mayroong mang gusto magsalita o magkomento. Wala. I realized Natanto ko na me nasa sa akin na to do as the apostle Peter kung gagawin ko ang ipinayo ni Apostol Pablo always na laging maging handa answer to every sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Naunawaan ko rin ang katotohanan ng kawikaang kapag panahon na decision arrives. para magpasya, Time for preparation. pagpapasya ay nagawa na.
For the next 15 or so minutes, Sa sumunod na 15 minuto o mahigit pa, nagkaroon ako ng pribilehiyo na ibahagi sa mga narasabas ang aking patotoo hinggil sa simbahan at sa ating paniniwala. Salamat at nagkaroon ako ng patotoo at naging handa I was prepared to share it. na ibahagi ito. With all my heart, Dalangin ko ng buong puso at kaluluwa na bawat lalaki nagtataglay ng priesthood and I'm looking at many, at tumitingin ako sa marami. that every man who holds the priesthood Ang bawat lalaki nagtataglay ng priesthood ay igagalang ang priesthood na ito at maging tapat sa tiwalang pinagkaloob sa atin ng igawad ito sa atin. Naway alam ng bawat isa sa atin na nagtataglay ng priesthood ng Diyos ang kanyang paniniwala. Nawa ay may tapang tayo at handang manindigan sa paniniwala natin. stand alone. At kung kailangan nating manindigan mag-isa, May we do so, nawa ay magawa natin to ng buong tapang. strengthened by the knowledge Pinalakas ng kalaman that we are na never totoong hindi tayo nag-iisa when we stand. kapag nanindigan tayo sa panig ng ating Ama sa langit. As we contemplate the great Kapag pinag-isipan natin mabuti ang dakilang kaloob na binigay sa atin, na mga karapitan sa pagkasisirdote ay di mapaghihiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit. Naway, matatag natin ito maipagsanggalang ay may pagtanggol at maging marapat sa mga dakilang pangako nito. brother, may we follow the Savior. Naway sundin natin ang inutos ng tagapagligtas sa atin na matatagpuan sa 3 Nephi. Hold up your light, Itaas ninyo ang inyong ilawan shine upang ito to the world. ay magliwanag sa sanlibutan. Hold high Masdan ako ang ilaw na inyong kitaas, that which you have seen. yaong kung alin ay nakita ninyo aking ginawa. Follow that light Naway sundin natin ang ilaw na iyon for all the world at itaas para makin ang buong mundo is my prayer. ang aking dalangin My blessing upon at all aking who hear my pagbabasbas sa inyong mga lahat sa pangalan of Jesus Christ. ni Jesucristo. Amen.